Good morning everyone. Sa umaga pong ito, I would like to tackle something very important. Actually, maraming preachers, sa observation ko lang po, nangangaral na yung Antichrist, sa kalagitnaan, di po ba, siya ay masasaktan, di ba? At muling babangon, magre-resurrect. May gusto po akong bigyang punto rito sa inyong lahat. Ang Diablo, si Satanas, hindi makakapag-produce ng buhay. He cannot produce life kahit anong gawin niya. Okay? Maski magkukumahog siya, maski magpapatigulong siya kung ano man ang gawin niya, hindi siya makakapag-produce ng buhay. He cannot produce life. Only God can produce life. Yan ang tatandaan natin sa mga kokote natin, sa mga isipan po natin. Okay? So, mas maglupasay pa sa dyan kahit ano pang gawin niya. No, hindi niya kakayaning mag-produce ng buhay. Only God can produce life. Tandaan niyo po yan. So, alam naman natin yung kabanata na mangyayari sa buhay ng Antichrist sa kalagitnaan ng kanyang reign, no? Siya po ay sinasabi masusugatan. Pero hindi naman yata binanggit na namatay. Pero ipagpalagay na nating namatay. Okay, ito po, dalawa pong stand ko rito. Pwedeng nasugatan lang po siya. Nasugatan, halimbawa, nasaktan ng purong-puro. Okay. Tapos, muli siya makaka-recover, hindi po ba? So, okay po yon. Pero mahina po siyang argumento para sambahin siya ng mundo kung ganun lang. Kaya maraming naniniwala na mga Bible scholars, yung Antichrist talagang mamamatay sa harapan ng maraming tao. Hindi po ba? After 3 days, since he's mimicking the Lord Jesus Christ, yung Antichrist. So, ang gagawin niya, gagayahin niya in every way yung Panginoon, ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. So, marami rin Bible scholars na naniniwala, mamamatay yung Antichrist. Pero, sabi nila, mamamatay daw siya, talagang mamamatay, at muling mabubuhay. Pero makokontra po kasi yung sinasabi ng Bible na only God, only Jesus can produce life. Hindi po ang kahit na sino pa. At lalong hindi po ang demonyo. Hindi po ba? So, the argument na namatay yung Antikristo at muling nabuhay, bagsak din po siya. So ano po ang nangyari sa Antichrist? Since Satan is the father of all lies, alam naman natin, siya po ay ama ng lahat ng uri ng kasinungalingan sa mundong ito. Idideceive niya ang buong mundo, palalabasin niyang namatay yung Antikristo. May pandaraya po dyan. At muling babangon. Akala ng ito po ang tamang interpretasyon dyan, akala ng buong mundo namatay yung Antikristo, pero ang totoo, hindi po. Dinaya lang niya ang mundo. Okay? Yun lang po ang nangyari po doon. Dinaya lang po niya ang mundo at napagkamalan lang po siyang totoo. Pero peke po siya, yung Antikristo. Hindi po siya totoong namatay. Dinaya lang niya yung mundo at pinalabas niyang siya ay muling nabuhay. Yun po ang nangyari po. Yan po ang mangyayari sa hinaharap. Kaya pandaraya pa rin. Okay? Tandaan nyo, si Satan po ang father of all lies. Okay? Yan po ang tatandaan po natin. Alam po ninyo, habang pinag-aaralan natin ng Bible, marami tayong mga nakikita mga discrepancies. Parang akala lang natin discrepancies, pero wala. Sa Bible po talaga, nakalatag po yan eh. Discrepancies lang siguro sa isip natin kasi tayo po talaga ay mga, ang tawag dito po, limitado pagdating po sa mga bagay po na ganyan. Hindi pa po tayo ganun yung isip po natin hindi pa ganun kaganap. Wala pong ganap po sa atin habang nandito pa po tayo. Ano po? So akala natin may mga seemingly contradiction o discrepancies, pero wala po. Sa Biblia po nakalatag na po yan lahat. Hahayaan lang dapat natin ng Holy Spirit na tayo po ay i-guide po niya. Okay? Dahil doon po papasok yung tinatawag na revelation sa atin. At pag nagkaroon po tayo ng revelation kung ano talaga yung mga nakasulat po sa Bible, doon po makikita po natin, ay oo nga no, nakatago po doon. Kaya po yung mga hidden revelations po sa Bible, and I believe that
Dahil alam nyo, matagal na rin po na pinag-aaralan ng isang talata lang po ito, hindi ko sinasabing 10 chapter. Pero minsan may nagdi-discover ka pa doon eh. Okay? Lalo na po dito sa Book of Revelation. Dapat maingat po talaga. Kasi pag nagkamali ang interpretasyon ng isang nangangaral dito, ipapangaral niya sa tao, ang mga tao tatanggapin yan, paniniwalaan yan. Okay? Maliban na lang kung yung mga taong pinagpahayagan niya ay talagang parang taga-Berea, yung mga Bereans na may pusong mag-aral ng salita ng Diyos. Kung ganun po ang puso ng bawat tao, napakaganda po sana. Dahil hindi sila papayag na, nabasa na sa Bible, ganun lang. Hindi. Talagang aaralin nila yung Biblia mismo, which is good. Kung ganun po sana ang puso ng bawat tao, napakaganda po. Ano po? So, ayan po ang gusto ko sabihin. Yung Antikristo po, kailanman hindi siya mamamatay. Okay? Dahil ang nakalagay po sa Bible, si Jesus Christ po ang pupuksa sa kanya. The Lord Jesus will end him. Tapos, kasama ng false prophet, ilalagay po sila doon sa Gehenna. Sila po ang buena mano sa Gehenna. Yun na po yung literal hell. Yun na po yung literal fire na sinasabi po ng Bible. Okay? So I hope kahit papano po natututo po tayo dito sa mga usapin po na ganito. Okay? Kasi dati akala ko rin namatay yung Antikristo. Ngayon dahil sa pagkamatay ng Antikristo, mabubuhay siya gamit ang kapangyarihan ni Satanas. Si Satan po cannot produce life. Hindi po pala siya nakapag-produce ng life. Ito pa po yung isang mga maling haka-haka dyan. May mga preacher po na nangangaral na imimimik ni Antichrist si Jesus in every way. Tama, ako ganun pong pangaral ko. Pero may mga nangangaral din po, maling-mali po ito eh. Sabi nila, nung yung Antikristo raw iko-conceive, wala din daw ama yung Antikristo. Si Satanas daw ang papasok doon sa katawan nung nanay nung Antikristo. Wrong. Pareho din. Kung paanong sa kamatayan ng Antikristo, hindi siya pwedeng mabuhay, ganun din sa kanyang kapanganakan, hindi siya pwedeng ipunla ni Satanas sa sinapupunan ng kahit na sinong babae. Dahil again, Satan cannot produce life. The devil can't produce life. At kahit anong mangyari, he will never, ever, ever come to produce life. Okay? I hope maliwanag po yan. So parang lumalabas naman, parang ang laki naman na ng paghanga mo kay Satanas. Hindi mo namamalayan, preacher ka ng Word of God, nangangaral ka. Kalain mo, pinangaral mo, namatay yung Antikristo, talagang namatay, nabuhay sa kapangyarihan ni Satanas. At worse, bago isilang yung Antikristo, sinasabi ng ibang preachers na si Satan daw, ipupunla niya yung espiritu ng Antikristo doon sa sinapupunan ba? Wrong. Hindi makakapag-produce ng life si Satan. Satan can never produce life, my friends. Okay? Baka hindi nila namamalayan yung mga nangangaral ng gano'n, ang laki naman na ng paghanga nila kay Antikristo o kay Satanas. Delikado. Delikado. Si Satan po, tignan natin siya as kalaban ng Diyos. Maliit lang siya sa mata ng Diyos. We should too. Tignan natin gano'n sa paraan. Sa ganong paraan si Antikristo at si Satanas. No. Tayo po mga believers ni Christ, tayo po ang nasa defensive side. Offensive ba o defensive? Nasa offensive po tayo. Tayo yung nasa offensive, tama? Sila yung nasa defensive. Nagde-depende sila, ganun, parang takot sila, parang hey, ganun. Pero tayo nasa offensive, ino-offend natin si Satan. Okay? So, marami kasing revelation nung mga panahon na nag-aral kami ng grace sa Singapore at sa iba't ibang parte ng Asia, no? Pumupunta kami noon at syempre wala pang pandemic noon. Tsaka iba pa ang buhay noon. Ngayon, marami ka naman na natutunan. It's high time for you to share the Word of God freely. Kaya yun po ang ginagawa po natin ngayon. So maraming pong salamat sa inyong panunood at pakikinig. Again, Satan cannot produce life. So hindi totoo yung after 3 days babangon yung Antikristo kasi namatay siya. Lumalabas talagang namatay siya, nabuhay siya. Ano siya? Diyos? No, hindi siya Diyos. Hindi talaga namatay yung Antikristo. Pandaraya yun ni Satanas. Okay? Yung Antikristo ipapanganak siya in a normal manner like us. At doon gagamitan siya ni Satan.
Yun ang mangyayari po mga ka-good vibes. Thank you and God bless.